Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, inagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang isang pagdiriwang ng piyesta sa pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. Kaya naman, inialay natin ang misa na ito sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na Birheng Maria. Ipinagdarasal natin ang lahat ng ating mga kapatid na mayroong karamdaman na sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na Birheng Maria ay makatanggap ng kagalingan. Gayun din sa ating bawat isang panalangin, personal at gayun din para sa ating bayan at sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling ng iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang ika-25 ng buwan ng Kisleb, ikasiyam na buwan ng taong 100
Maagang maagap silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang lahat ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayunding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming mapapupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit,
wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa Kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung aking kabataan bilang isang pari, ako ay na-assign sa isang parokya doon sa Iloilo. Ang tawag ay Our Lady of the Miraculous Medal Parish sa Kalompang, Molo, Iloilo City. Isa sa mga hindi ko makakalimutang okasyon ay noong nagdaos kami ng pagtatalaga ng buong simbahan sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, Birhen ng Medalya Milagrosa. Ito ay tinatawag na dedication of the church. Ito ay medyong lumang simbahan na rin. Ilang taong pinagdadausan na rin ng mga pagdiriwang katulad ng misa ng buong parokya. Pero ako ay mapalad na nakapag-organize dahil nirenovate namin yung buong simbahan. At nung araw na iyon ay nakita ko kung gaano kasaya ang lahat ng mga parokyano. Namalas nila, tinitingnan nila yung buong simbahan, yung buong altar, ay sa kanilang paningin ay napakaganda. At totoo naman, wala akong personal na bias. Talagang maganda ang pagkakagawa ng altar, ng sanctuary, at yung pagkakarenovate ng buong simbahan. At sa pagkakataong iyon, ang buong community, ang buong parokya ay nagsasaya. Nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinagbuklod niya ang lahat ng maliliit na pamayanan o BEC. Alam nila na bawat isa ay nakapagbahagi ng ganoong isang okasyon at naging bahagi noong pagbubuo ng simbahan, hindi lamang noong pisikal na katayuan ng parish church, kundi ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, naalala ko ito dahil sa unang pagbasa na napakinggan natin, matapos na ma-desecrate yung simbahan, yung mga makabeyo, ay itinilaga nila ang isang araw ng pagdiriwang ng paghahanda. Pagbubunyi sa kadakilaan ng Diyos, muli nilang inalay ang templo sa Panginoon. At sabi, ay bawat taon, ito ay aalalahanin ng mga tao. At sa Ebanghelyo na napakinggan natin ngayon ay napakinggan nga natin na si Jesus ay nilinis niya yung templo sapagkat ang bahay dalanginan ay ginawang palengke ng mga namumuno. Sabi ni Jesus, igalang ang templong ito at ito ay maging lugar kung saan ang lahat ng tao, Hudiyo man o hindi, o mga hintil, ay makakaranas ng pagpapala ng Diyos. At sa bahay na ito ay mararamdaman nila yung presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ang bawat bahay dalanginan, ito man ay maliit o malaki, ito man ay cathedral church, basilica, o ordinaryong parish church, o ordinaryong kapilya, ito ay isang lugar para sa atin na makapiling
ng mas malalim ang Panginoon. Kaya nga naman ay kailangan nating pagsumikapan na ibigay ang lahat ng paggalang at panatilihin na ang mga espasyong katulad nito ay maging lugar, pook, kung saan tayo ay pwedeng magdasal at makipag-usap sa Diyos. Pero katulad ng ating sinasabi na ang simbahan ng Panginoon ay hindi lamang nananatili sa mga pisikal na pook o lugar. Sa katotohanan, sabi nga ni San Pablo, sa kanyang pangalawang sulat sa mga taga-Korento, sabi niya, alalahanin ninyo na sa inyo, kayo bilang isang kawan, isang katawan, o isang pulong, kayo ang templo ng Panginoon. Kayo ang templo ng Espiritu kung saan ang Panginoon ay buhay na kumikilos. Ito ay napakagandang paalala sa atin sa araw na ito ng pagdiriwang din ng pag-aalay kay Maria doon sa templo. Ayon sa tradisyon, ang mahal na Birheng Maria ay inalay doon sa templo sa edad na 3 taong gulang. At makikita natin na yung kanyang buong buhay ay naging tugon sa kalooban ng Panginoon. Simula pa sa pagkabata hanggang sa matapos ang kanyang misyon dito sa lupa ay punong-puno ng pagtupad ang mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Panginoon. Ito ay matatawag nating ang kanyang sarili ay iniaalay. Ang bawat sarili ang siyang bumubuo ng ating simbahan. Kaya nga naman, ang buong katawan ni Kristo, ang ating simbahan, ay kailangan nating paglingkuran. Ang buong simbahan ay gumagawa ng mga hakbang upang ang bawat parte ng katawan na ito ay mabigyan ng pansin at mabigyan ng kaukulang pag-aalaga at atensyon. Tayo man ay malusog, magandang pangangatawan, o hindi, tayo man ay nasa higaan, dala ng ating karamdaman, o kaya tayo ay mayroong dinadalang sakit, ang simbahan bilang bayan ng Diyos ay parte ng ating buhay. At tayo, sa kabila ng ating mga karamdaman, ay nagsisilbi sa ating simbahan sa pamagitan ng ating mga panalangin at gayon din pag-aalay ng kung anuman yung ating nararamdaman sa ating katawan at sa ating kalooban. Iniaalay natin ito kasama ng mga karanasan ni Jesus, ng kanyang sakit at gayon din ng kanyang pagbata ng cross. Kaya naman mga kaibigan, sa araw na ito ng kapiyastahan ng Mahal na Birheng Maria at inspired ng mga salita ng Panginoon, nawa ay maramdam natin na tayo ay bahagi ng simbahan at tayo ay tumatanggap ng biyaya sapagkat pinaglilingkuran natin ang bawat isa sa panahon man ng sa panahon man ng karamdaman o ng magandang pangangatawan, tayo ay inaalala ng bawat isa.
Sa araw na ito, sa pagulita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang tugon po ninyo, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang paglilikod ng mga lalaki at babae naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang halimbawa ni Maria naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang mga yumao naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo upang itong ating mga alay, itong ating paghain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen ay magpaghindapat. Nakalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Sa aming pagdiriwa ngayon ng pag-aalay ng Mahal na Birheng Maria sa templo, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa ka
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen ay pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas. Makiisa tayo sa pagdiriwang at pagpupuri kay Kristo na ating tunay na Hari at Panginoon. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department 8-925-7931. Local 129 o 131 o 137. O kaya naman ay mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka